Hindi pa rin humuhupa ang alitan sa pagitan ng two-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggong pananahimik na magkabilang kampo, muli nagliyab ang issue dahil sa komento ng ama ni Carlos na si Mark Andrew Yulo sa magkahiwalay na social media post tungkol sa champion gymnast. Bunsod nito, tila hindi rin nakapagpigil ang girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose na sumagot sa ama ng nobyo. Sa Facebook nitong September 4, 2024, nag-post ang two-time Paris Olympics gold medalist ng bagong update sa kanyang pupuntahan. Babalik si Carlos sa Paris, France para suportahan ang mga atletang lumalaban sa Paralympics 2024. Sabi ng champion gymnast sa caption, which is published as is, "Embarking on the journey to meet alike athletes that started their impossible. I'm excited to share more about my upcoming Paris trip to meet other Team Toyota members at the Paralympic Games." Dito ay nagkomento ang ama ni Carlos na si Mark na proud siya sa narating ng anak. Pero kasunod nito ay nagsabing dapat itong mag-sorry sa inang si Angelica Yulo na nasaktan ng sabihan niya itong magnanakaw. Komento ng ama ni Carlos, "Masaya ako sa narating mo anak, pero dapat mag-sorry ka sa nanay mo na sinabihan mo magnanakaw para luminis ang imahe mo." Nauna itong sinabi ni Mark sa Facebook post ng ABS-CBN News tungkol kay Carlos. Komento niya, dapat matuto siyang mag-sorry sa kanyang nanay na mali ang sabihan niya ang kanyang nanay na magnanakaw para gumanda ang kanyang imahe. Isa sa mga sumagot sa komento ni Mark ay si Chloe. Alam daw ni Chloe na hindi si Mark ang nagkomento sa post ni Carlos. Tila ipinapahiwatig ng nobya ni Carlos na may ibang gumamit ng Facebook account ni Mark at ito ang nagkomento sa post tungkol sa Olympic champion. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ni Chloe. Pero dahil tila gusto raw ng nagkomento na ilabas sa publiko ang kanilang hidwaan, sana ay sabihin din itong sinumpa nang tinawag niyang Tita Angge si Carlos bago ito sumabak sa Paris Olympics 2024. Ang Tita Angge na tinutukoy nito ay ang ina ni Carlos na si Angelica. Sabi ni Chloe sa ama ni Carlos, "Pasensya na po kayo tito. Alam ko po na hindi ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, ba't hindi niyo po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angge? Nagagapang si Kaloy sa lupa before siya mag-qualify sa Olympics last year." Ayon pa kay Chloe, may binitawan pa umanong salita si Angelica na hinding-hindi mananalo si Kaloy sa laban. Aniya, sinabi pa po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hinding-hindi na po mananalo ito. Pero bago daw lumipad si Carlos papuntang Paris Olympics ay nagbili ng magagandang salita ang kanyang amang si Mark. Saan ni Chloe? Kinuwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para kapag nanalo po siya ay wala na silang masabi dyan sa bahay. Dahil ang sabi niyo po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita mula sa kanila. Ayon pa kay Chloe, matagal at ilang beses na umano sila nag-sorry ni Carlos at sinabukang makipag-usap pero wala ring nangyari. Sinabi rin ng girlfriend ni Carlos na nakapagpatawad na sila. Umaasa raw siyang magkakaayos din silang lahat sa takdang panahon. Pahayag ni Chloe, "Matagal na panahon na at ilang beses na po kami nag-sorry ni Kaloy at nag-try makipag-usap sa inyong lahat, pero bakit po ganito? Pero wala na po yun tito, nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all, let us all pray na lang for healing, guidance and love from Him." Hindi naman lingid sa kalaman ng publiko na hindi boto ang pamilya ni Carlos sa relasyon ng gymnast kay Chloe. The Yulo family conflict. Nabalahaw ang publiko isang araw matapos manalo ng kanyang unang medalyang ginto si Carlos sa Paris Olympics 2024 men's gymnastics floor exercise noong August 3, 2024. Kinabukasan August 4, nagbigay ng panayam ang kanyang ina na si Angelica Yulo sa media upang bigyang linaw ang unti-unti nang nalalantad na hidwaan nila ng anak. Ayon sa haka-haka, ay hindi maayos ang relasyon ng dalawa dahil sa usapin ng pera.
May mga netizens na nag-akusang mukhang pera si Angelica at naghahabol umano ito sa perang kinikita ng anak bilang atleta para sa national team. May mga nagsabi pang winaldas umano ng pamilya ni Carlos ang pera na galing sa mga kompetisyong sinalihan nito dati at nang walang pahintulot mula sa 24 years old na athlete. Sa pagsisiyasat ay lumalabas na February 2023 pa ang huling nagkaroon ng ugnayan ng mag-ina, at least sa social media. Sa panayam sa ina ni Carlos na inupload ng Bombo Radyo sa Facebook page nito noong August 4, pinagtatanggol nito ang sarili laban sa malilisyosong akusasyon na kumakalat online. Ayon kay Angelica, bagamat hawak niya ang bank passbook ni Carlos ay hindi niya ito kailanman inangkin at tinuring na sarili niyang pera. Sa salaysay ni Angelica ay tila nagkaroon ng insidente kung saan nagpagawa ng affidavit of loss si Carlos para makakuha ito ng bagong kopya ng kanyang passbook. Lahad niya, since hawak ko yung passbook niya, nagpasa siya ng affidavit of loss. Got notarized tapos pinasa niya sa BDO. So syempre sa kanya lang nakapangalan yun. Kaya may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi, hindi ko ina-expect sa ganung paraan kasi binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin yung passbook na maayos na paraan. Ibibigay naman namin yun. Dagdag pa niya, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng bank at nag-update kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, alam ko, iba na yung feeling ko. That time, sana sinabi ko mag-joint account na kami. Pero never ko yung sinabi at hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko, pinaghirapan niya yun, gastusin niya sa paraan na kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga ang makikinabang. Sa katunayan daw ay nakuha ni Carlos nang walang bawas ang pera niya sa kanyang BDO account. Patunay na hindi ito pinagkainteresan ni Angelica at ng kapamilya ng atleta. Saad niya, nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO ang pera niya na nagkakahalaga ng 11 million pesos. Nakuha niya yon. Pagdating naman sa isa pang bank account ni Carlos sa Land Bank of the Philippines, kaya raw patunayan ni Angelica kung saan ginastos ang mga perang kinuha galing doon. Sa laysay niya, maraming withdrawal sa land bank niya sa ATM so hawak ko yung ATM niya na doon pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Ang tinutukoy ni Angelica ay ang allowance na natatanggap ni Carlos mula sa Philippine Sports Commission bilang atleta na kabilang sa national team. Pero during that time, noong mga 2013 to 2014, ang sinasahod niya from PSC is 5,000 pesos lang. Then after a year, naging 8,000 and then naging 10,000. Until December 2019 kasi nanalo na siya noon. Tumaas yung allowance niya at nag-qualify siya sa Tokyo Olympics ng 2020. Pero may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta. Sa huli, ay diniin ni Angelica na wala kaming ninakaw. Wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro kung meron portion na hindi man lang sasabihin mong aray yung bulusan niya.